na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. I hope na yung interest ninyo ay nananatili kasi yun pong pagnanasa na mapakinggan ang salita ng Diyos. Gawa po ng Diyos yun eh. Alam nyo, hindi lang natin alam, maaari hindi tinuro sa atin sa iba-iba nating kinalalagyang pananampalataya. Yung maghangad ka na mapakinggan ang salita ng Diyos. Gawa ng Diyos yun. 2:13 ng Pilipos. Pakinggan niyo po. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. It is God that worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang gumagawa para magnasa tayo nung kanyang kalooban. Diyos ang may gawa nun. Hindi po yun nagagawa ng tao, mga kapatid. At lalong hindi gagawin ng demonyo yun. Yung magnasa tayong gumawa ng kalooban ng Diyos at magnasa tayong makapakinig ng salita ng Diyos, gawa po ng Diyos yun. Basahin natin ang kasaysayan sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol. Basahin po natin ang Titulo 13 ng Gawa. Versikulo 7. Nakasama ng Prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Ayan. Ito isang lalaking may authority, ang tawag dito, prokonsul. Ito ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagnanasa ni Prokonsul Sergio Paulo na yung salita ng Diyos kanyang mapakinggan, yun, nanggaling sa Diyos yun eh. Kaya pag nakakaramdam po kayo na meron kayong nasa o interes makinig ng salita ng Diyos, yun po, gawa ng Diyos yun. Kaya lang may kontra po eh. Kukontrahin naman ng dyablo. Maaring istorbuhin ka, kasangkapanin ng iba-ibang bagay para mahadlangan kang wag makinig. Merong ganon. Ulitin natin kapatid na Daniel. Sa versikulo 7, tuloy natin sa 8. Nakasama ng Prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Tatapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan ay humadlang sa kanila, na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Nakita nyo, meron pong kontra eh. Sino itong kumokontra na gusto nung prokonsul makinig ng salita ng Diyos? Kinokontra naman itong si Elimas na manggagaway. Sorcerer po ito, mangkukulam ito. Kinokontra niya na makapakinig yung prokonsul sa salita ng Diyos. Ano po ang klase ng kumokontrol o pumipigil? Tuloy natin sa 9, kapatid na Daniel. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata. At sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran,
Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Sino po yung pumipigil? Anak ng Diablo, ang Diablo mismo. Kinakasangkapan yung kanyang mga anak, kagaya nitong mangkukulam na ito, para pigilin ang tao na makinig ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, yung nasang makinig ng salita ng Diyos, galing po yun sa Diyos. Bakit ang mga pastor, hindi naman salita ng Diyos ang pinagbababasa? Ang mga pastor ngayon, babasa ng 2 talata, magkukwento na kung ano-ano ng mga arte gagawin. Nandyan yung papatumbahin yung mga tao, nandyan yung hihipan yung mga tao, maraming mga show, maraming kung ano-anong mga pinaggagawa. Pero alam nyo, wala yung salita ng Diyos na ninanasang mapakinggan ng talagang sa Diyos. Sa kanila lumilipas yung kanilang mga pagtitipon, kapos na kapos sa salita ng Diyos ang tao. Puro mga kung ano-anong mga arte, may speaking in tongues, mayroong mga testimony, ubos ang oras sa lahat. Pero yung salita ng Diyos, hindi po yun napapakinggan kasi wala silang nasa ron. At yung mismong tagapangaral nila, wala ring nasa na iparinig ang salita ng Diyos. Kaya nauubos ang maraming oras, 2 talata ang nabasa o 3 para sa Katoliko. Pag may misa, may unang pagbasa, ikalawang pagbasa. Pagkatapos basahin, di man papaliwanag. Ganun. Kaya ako na sinasabi ko mga kapatid, huwag kayo sanang magagalit kung diretso akong magsalita Kasi kung wala namang magsasalita, hindi nyo maririnig itong sasabihin ko. Parang lumalabas ang relihiyon. Parang yung it is the way they want it to go and to be. Hindi na yung talagang nakasulat sa Biblia na ang relihiyong Kristiyano, ang main activity nito, ipakilala ang salita ng Diyos. Lalo na pag nagtitipon-tipon ang mga magkakapatid. Ang sabi po sa Biblia, pagka nagkakatipon ang mga Kristiyano nung una, ay malaking bahagi ng kanilang pagkakatipon ay ang salita ng Diyos. Nauubos ang oras doon. 27 ng gawa. Pakinggan nyo. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putuli ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi. Kita nyo, nangangaral si Pablo, tumatagal hanggang hating gabi. You can imagine, gaano kahabang oras ang ginugol ni Pablo sa pangangaral. Sa isang pagkakatipon, inabot ng hating gabi. May nangyaring aksidente kasi yung isang nakikinig nando sa may bintana, kung hating gabi na, ay nahulog, patay si Eutico. Ang ginawa ni Pablo, binaba niya nung mahulog, binuhay niya ang patay na si Eutico. Pagkatapos, tuloy natin sa versikulo 10, kapatid na Daniel. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, "Huwag kayong magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw. Kaya't Hindi pala hating gabi lang Nagkaroon lang ng parang interval dahil nahulog sa bintana si Eutico.
Pero pagkatapos na buhayin siya uli ni Pablo, dinapaan siya, niyakap. Nabuhay uli si Eutico. Ang nangyari, pumalik uli sila, kumain sandali ng tinapay, tapos at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Ang ibig palang sabihin ito nagpapatunay pagka-pag-uusapan salita ng Diyos. Ang mga unang Kristiyano, marami silang oras na ginugugol dyan. Sa mga relihiyon ngayon, naku po, sasamba ka o sisimba ka, isang oras, tapos na, wala ka namang marinig na salita ng Diyos. Babasa ng 2 talata kung ano-ano nang palabas ang gagawin ng mga pastor, nandiyan nagdididip pa, nag-i-speaking in tongues, nandun ko ano-anong mga show, mga palabas ng pastor na inimbento. Nakakalungkot at nakakaawa kayo. Kayo ang biktima, mga kapatid. Di lang kayo nakakahalata. Kaya kung sa ating ginagawang pag-aaral, nagkakaroon kayo ng interes na ang salita ng Diyos ay inyong mapakinggan, ibig sabihin, gumagawa ang Diyos kasi Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa. Ayon sa kanyang mabuting kalooban, it is God that worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya yung nasa ng tao, makinig, yung effort mo, makinig ng salita ng Diyos. Hindi yun ating sarili. May Diyos na kumikilos para hangarin nating pakinggan ng salita ng Diyos. At pagka nakakaramdam ka, kapatid, na gusto mong makinig ng salita ng Diyos, magandang palatandaan doon sa 8:47 ng Juan. Pakinggan nyo. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang sa Diyos, nakikinig ng mga salita ng Diyos. Palatandaan ng isang tao na maka-Diyos, meron siyang pagkahilig na makinig salita ng Diyos. Hindi palatandaan ng taong sa Diyos yung laging nakaluhod sa Diyos-Diyusan, sa kahoy, sa bato, sa ribulto, sa estatwa. Hindi po yun ang palatandaan ng taong maka-Diyos. Ang palatandaan ng taong maka-Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Mas mapalad ka pa kay Maria pagka ang gusto mo makinig ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Lucas 11:27. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, "Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Datapwat sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap." Nangangaral ang Panginoong Hesus, merong isang babaeng naliwanagan, sumigaw yung babae, naglakas ng tinig. Ang swerte ng nagdalang tiyan sa'yo, ang swerte ng dibdib na sinusuhan mo. Mapalad ang tiyang sa'yo'y nagdala, sabi niya kay Kristo. At ang dibdib na iyong sinusuhan, ang sagot ng Panginoong Hesukristo, oo. Bagkus, lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Nakita niyo yung talata na yon, mga kapatid? Maliwa-liwanag, ano? Mapalad pala yun, nakikinig ng salita ng Diyos at pagkatapos gaganapin. Kaya siguro itong ating ginagawa, maghahatid ito sa inyo at sa ating lahat ng kapalaran. Ang kapalaran galing sa Diyos. Hindi kapalaran galing sa drugs. Hindi kapalaran galing sa malaking kita. Hindi kapalaran galing sa mundo.
kapalarang pangkaluluwa ang hatid ng pakikinig ng salita ng Diyos at ito'y tinatanggap pagkatapos ay ginaganap. Umpisa po tayo sa ating Bible study ngayon. Meron po kaming natanggap na mga comments at mga tanong, mga kapatid. Bakit daw sinasabi namin na ang iglesia ng Diyos ang totoong iglesia? Alam niyo mga kapatid, kasi kaya kami naniniwala ang iglesia ng Diyos ang totoo. Kasi maraming iglesia eh. Iglesia Jerusalem Nueva. Iglesia Episcopal in Las Islas Filipinas. May Iglesia Presbyteriana. Iglesia Jerusalem Nueva. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Iglesia ni Cristo ng mga santo sa huling araw. Yung Mormons, Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. No? Tapos, Iglesia ni Cristo, 33 AD. Marami yan, Iglesia ni Cristo. 12 yung nakarehistro sa Pilipinas dati, ewan ko ngayon. Marami rin namang mga iba't ibang mga born again, may Rose of Sharon, merong On the Rocks, ganon. Yan. Bakit kami hindi naniniwala na lahat ng iglesia ay sa Diyos? Unang-unang distinguishing mark, mga kapatid. Para lang po ma-impart ko sa inyo, yung mga intellectuals na nakikinig sa atin, ang unang-unang palatandaan na ang iglesia ay sa Diyos, yung pangalan. Pagka tinawag mo Church of Satan, sigurado hindi sa Diyos yun. Iglesia ni Satanas yun. Biro mong iglesia ni Satanas sasapi ka pa. Abay may Pilipino pa lang kasi kaya ko alam, meron kaming mga kapatid na nawala ng tiwala sa mga relihiyon, sumapi sa iglesia ni Satanas. Meron kaming isang, pwede bang pakita natin sandali yung, kailan narinig ko siya. Dati raw siyang miyembro ng iglesia ni Satanas. Itong puntong ito. Dati akong satanista. Meron akong mga tanong sa puso ko na sabi ko ang Diyos inustisya. Bakit ganun? Merong mahirap, merong mayaman. At anong ginagawa niya pag merong mga nangyayaring krimen? Nakita ko yung website ni Anton LaVey, yung Church of Satan. Nagpamiyembro din ako doon. Nakabuo rin ako ng grupo. Ako yung pinaka-leader nila. Sabi nila, paano kaya isang araw rent tayo ng van tapos dumukot tayo ng isang babae. Patayin natin. Ihalay natin sa Diablo. Isang dating naging miyembro ng iglesia ni Satanas, salamat sa Panginoon, lumayas na siya ron. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, maaaring ang tao naliligaw kasi para lang yung sasakay ka sa sasakay ka sa bus, pupunta ka sa Batangas. Siyempre, titignan mo signboard. Saan papunta yung bus? Nakalagay naman doon kung saan nandun yung mga bus na kaparada. Makita mo, doon sa kagaya doon sa Pasay, merong malaking ron paradahan ng BLTB, saka yung mga kung ano-anong mga bus nandun. Makikita mo, nakalagay Balayan, may nakalagay papunta ng Quezon, meron ganon. Para wag kang maaligaw, kung saan ka pupunta, tingnan mo muna pangalan. Saan ba pupunta? Naghahanap ka ng address, titignan mo muna pangalan ng kalye, pangalan ng syudad, pangalan ng bansa, no? Ang pangalan kasi distinguishing mark yan kapatid.
papasok ka, iglesia ni Satanas, ano yun? Kaya mahalaga yan pag-aralan po natin, ang sa Diyos, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos. 43:7 ng Isaias, kapatid na Daniel. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Yung ginawa ng Diyos, yung inanyuan ng Diyos, yun ang sa kanyang kaluwalhatian at tinatawag yon sa kanyang pangalan. Tama naman yun Parang si Pedro, ang mga pag-aari ni Pedro, yung mga ginawa ni Pedro, tawag doon sa pangalan ni Pedro. Bawa, si Pedro Carpintero, nagtayo ng bahay. Kanya yung bahay na tinayo niya. Kahit gumawa siya ng ibang bahay para sa iba, pero yung talagang sarili niyang bahay, ang tawag doon, bahay ni Pedro. Yung bahay ni Pedro, nasa lupa ni Pedro. Ang titulo nakalagay sa pangalan niya. Tapos, andun ang kanyang pamilya, andun ang asawa ni Pedro, ang anak ni Pedro, ang mga pag-aari ni Pedro. Lahat ng tinatawag sa kanyang pangalan, yung kanya. Ganun ang sabi ng Diyos. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yun pala ang kanyang kaligayahan, kaluwalhatian, karangalan, yung tinatawag sa kanyang pangalan. Yaong aking inanyuan, whom I formed, yaong aking ginawa. Ito, napakaliwanag nito mga kapatid. Bakit ang iglesia mo tinatawag na Rose of Sharon? Sino Sharon? Bakit ang iglesia mo tinatawag na Iglesia Luteriana? Bakit pangalan ni Luther? Bakit ang iglesia mo tinatawag na Iglesia Adventista del Septimo Dia? Bakit pangalan ng araw ang nakalagay sa iglesia mo? Ang may-ari ba sa inyo? Araw ng Sabado? Bakit may iglesia ang tawag Wesleyan Church? Bakit? Ang may-ari ba dyan si John Wesley? Bakit ang iglesia mo ang tawag Church of England? Pasintabi kay Queen Elizabeth. Kasi ginagalang ko yung queen na yun Pero, para siya ang namumuno sa Church of England, ba't naging Church of England? Bakit hindi Church of God? Ang may-ari ba England? Kasi ang sa Diyos, yung kanya, siya may-ari, tinatawag sa kanyang pangalan. Ang liwaliwanag nun Yung akin, sabi ng Diyos, yung para sa kaluwalhatian ko, yung aking nilikha, yung aking ginawa, yun ang tinatawag sa aking pangalan. Kaya kung makikita mo po sa Biblia, lahat ng sa Diyos tinatawag sa pangalan niya Mag-umpisa kay Kristo, ang tawag sa Biblia, Kristo ng Diyos. Hindi Kristo ng Mindanao. May Kristo sa Mindanao Ubod ng ubod ng yabang. Basahin natin ito sa 9:20 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ang Kristo ng Diyos. Kasi may bula ang Kristo.
May sinungaling na Kristo. May Kristong nagpapanggap. Kaya ang Kristo ng Diyos. Gaya rin naman nung salitang apostol ng Diyos. Bakit po sinasabi apostol ng Diyos? Kasi may apostol ni Satanas. O, nakita nyo? Basahin natin. Ikalawang Korinto 11:13. Ingat kayo, marami yan sa Pilipinas, meron. Meron diyan sa Marikina, taga Bohol. Apostol daw siya. Pero apostol na hindi nakakabuhay ng patay, apostol na nanghihingi ng pera sa daan, ang lahat ng mga miyembro ginagawang kolektor ng mga love offering sa palengke, sa daan, sa mga busy streets ng Pilipinas. Yan, apostol daw siya. Pero ano ang sabi ng Biblia? 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. May mga apostol ni Satanas, ministro ni Satanas, propeta ni Satanas. Kaya nga hindi sa Diyos eh. Kasi yun sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Ito, mga apostol ni Satanas. Yun sa Diyos, anong tawag? Apostol ng Diyos. Kasi sa Diyos eh. Basahin natin 11:13 ng Roma. Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo, at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Apostol ng Diyos. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo na mga hintil, no? Kaya yung apostol na totoo, tinatawag apostol ng Diyos. Kristo ng Diyos. Ano pa? Espiritu ng Diyos. Anghel ng Diyos. Tao ng Diyos. Ikalawang Timoteo 3:17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos, nakasulat po lahat yan eh. Haba lang pagka binasa natin lahat eh. Salita ng Diyos. Kaya nagiging dakila ang isang bagay sa harap ng Diyos kasi ikinakapit ng Diyos yung kanyang pangalan. 138:2 ng awit. Pakinggan nyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ayon, pinadakila mo ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ang sabi doon sa English, for thou hast magnified thy word above all thy name. Tingnan mo? Kaya pati salita ng Diyos, kaya nga dakila eh, nakasunod yung pangalan niya eh.